Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga paniniwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang tahid o rooster spurs? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy extra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana, sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pagkaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagad dapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatangan nito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Mga balbas ng pusa, balahibo sa mukha, o ang tinatawag na whiskers. Malamang ay napuna mo na rin ito sa mga alaga ninyong pusa. Subalit batid mo ba na ang mga balahibo ding ito pala ay isang mahusay at epektibong pampaswerte at pamproteksyon sa paglalakbay na maaari mong makuha? Hello, what's up? Your best here. Kaya nga kung may mga alaga nga kayong pusa sa bahay, ay halika at samahan ninyo akong alamin kung bakit at papaano nga bang ginagamit na pampaswerte ang mga whiskers na ito
ng alaga nating pusa. Ang pagiging mga fur lover ng karamihan o ang pag-aalaga ng aso at pusa sa ating mga tahanan ay nauuso na ngayon. Hindi lamang nagdadala sila ng sigla sa tahanan, ay mayroon din silang positibong enerhiya na tinataglay. Partikular na nga ang mga alaga nating pusa na pinaniniwalaang maging noong unang panahon ay inaalagaan na rin ng mga hari at reyna at minsan ay sinasamba pa nga nila. Subalit pinaniniwalaan rin naman na madalas, lalo na nga ng mga itim na pusa, na sila ay madalas kaagapay at kasama ng mga salamangkero o mga witch dahil nga sa misteryong kalakip nito o ng mga itim na pusa. Subalit kung kayo ay pangkaraniwang fur parents lamang, papaano nga bang magagamit ang pusa bilang pampaswerte sa buhay? Ang mga balbas o whiskers nito ay isang parte ng pusa sa kanilang mga mukha na ginagamit nilang extrasensory thing para sa kanilang malayang paglalakbay at pamumuhay sa araw-araw. Kung nakataas nga ito, malamang ay galit at iritable ang mga pusa ninyo. Subalit kung ito naman ay relax at nakababa, masaya sila at komportable. Subalit hindi dahil maswerte ang balbas ng pusa, ay bubunutin mo na ito upang gamiting lucky charm. Dahil ang maswerteng balbas nito ay pawang iyon lamang nahulog sa kanilang mga mukha. Napakabihira lamang maglagas ng whiskers ng mga pusa, kaya kung makakuha ka nga nito, ay iyo itong ingatan. Maaari mo itong itabi o itape sa monitor ng computer, ilagay sa munting jar, o kaya naman ay ilagay sa inyong purse upang maging good luck energy. Mahusay rin itong ilagay sa puting pouch at isabit naman sa sasakyan upang makaiwas sa mga aksidente at problema sa pagbabiyahe. O di kaya naman ay problema sa makina, lalo na nga sa malayuang paglalakbay. Madalas rin itong ibinabalot sa pulang tela upang magamit namang pampaswerte sa tindahan, sa negosyo at sa mga sugal. Kaya kung meron kang alagang pusa, anong kulay man ito, ay parating bantayan kung mayroon mga balbas nito o mga whiskers ang nahuhulog o natatanggal. Dahil baka ito na nga ang maghatid sa iyo ng kasaganaan. Subalit palaging tatandaan na ang pag-asenso sa buhay ay nasa sa atin pa ring mga kamay. Magsikap, magsipag, at humingi ng gabay sa may kapal. Sungay ng aso? Isang napakalakas at napakabisang gamit pala. Kaya kung sakaling makakita ka ng isa nito, ay napakapalad mo na. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isa na namang bertud, gamit at uri ng agimat buhat sa hayop, ang sungay ng isang aso. Papaano mo nga ba ito mahahanap? At ano-ano ang natatangi nitong kakayahan? Lahat tayo ay kadalasang mahilig mag-alaga ng aso. Subalit minsan ba ay may napansin ka na isang tumutubong sungay buhat sa alaga mong aso? Maaaring mapapaisip ka, papaano nga ba naman magkakaroon ng sungay ang isang aso? Subalit hindi ka nagkakamali ng pandinig. Tama, aso na mayroong sungay. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming mga mahihiwagang mga bagay na maaaring matagpuan sa ating mundo. Mga bagay o hayop na nagtataglay ng kapangyarihan na labis na nakamamangha. Tulad na nga lamang ng sungay ng asong jackal, na sinasabing isa na ngang pinakabihira subalit malakas na gamit. Ang jackal o ang asong jackal ay isang uri ng aso na kadalasang umaalulong sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ang mga asong jackal ay karaniwang wala namang sungay. Subalit ang ilang mga matatandang lahi na nito ay tinutubuan na nga ng animoy isang munting sungay
sa bahaging noo nito, gaya ng nasa larawan. Nakadalasang mapapansin mo lamang habang sila ay nakayuko. Sa tulong ng sungay nilang ito ay kaya nilang maakit ang kanilang mga magiging pagkain at makakita ng mga kakaibang nilalang o elemento sa paligid na hindi natin nakikita. Animo nga ay isa itong third eye sa anyo ng isang sungay. Ito ang dahilan kaya maraming albularyo, antingero at mga manggagaway ang nagnanais nga magkaroon nito kahit sa ibang bahagi pa ng mundo. Ginagamit nila ito upang magtaglay ng kakaibang kapangyarihan sa pag-ibig, pantawag sa mga yumao na o mga pumanaw na, pandepensa at upang maging sandatang pamarusa. Kung sakaling magkameron ka nito, ikaw ay poprotektahan ito sa mga banta ng mga masamang nilalang o mga tao sa iyong paligid. Ang sungay ng asong jackal ay maraming gamit at bisa na kayang mag-alis ng mga problema na maaari mong harapin sa iyong buhay. Animo nga ay isa nga itong pampaswerte. Kung makahanap ka at makakuha nito, ay magtataglay ka o magtatamo ng mga sumusunod na bisa nito. Ikaw ay magiging masaya sa iyong buhay. Hindi ka na madaling magkakasakit. Isa itong mahusay na pampaswerte. Lagi kang magwawagi sa anumang mga larangang iyong napili. Mananalo ka sa mga kaso o mga debate. Makakaiwas ka rin sa mga masamang elemento at mga espiritu. May kakayahan kang kontrahin ang mga barang at kulaman. At marami pang iba. Ang bertud na ito o sungay ng asong jackal ay magagamit sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit mainam na sa kabutihan lamang natin ito gamitin. Papaano nga ba ito makukuha? Kung sakali na makahanap ka ng asong jackal na mayroong sungay at pagdakay makuha mo nga ang sungay nito, samahan mo ito ng buhok ng mga balahibong nakapalibot sa sungay na ito. Ilagay sa isang lagayan o kahon na yari sa pilak, tanso o kahoy at sangkapan pa ng pulbos ng cardamom, cinnabar at 3 piraso ng gloves. Nakadalasang ilalagay natin sa altar at iinsensuhan minsan lamang sa 1 linggo. At magugulat ka, humahaba ang mga buhok nito, tanda na ito ay buhay at may bisa. Sa bansang India nga, ay may mga mangilan-ngilang nagbibenta ng mga peke nito. Kaya bago tayo bumili online, ay magpakasiguro muna tayo. Mas mainam kung ikaw mismo ang makakakuha nito. Nais mo rin ba na agimat at bertud na ito ng sungay ng asong jackal? O baka isa sa mga alaga mong aso ay meron na pala nitong taglay? Kaya mo bang gawin ito sa kanya para lamang makuha ang taglay nitong agimat? Tandaan, masarap ang magtaglay ng mga natatanging kapangyarihan at kakayahan. Subalit, ang bawat kakayahan ay nangangailangan din ng matinding responsibilidad at huwag natin itong gamitin sa ikasasama ng iba. Narinig mo na ba ang agimat na ito na buhat sa isang usa? Isang gamit na magbibigay sa iyo ng hindi matatawarang swerte sa lahat ng iyong inaasam-asam sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o agimat buhat sa sungay ng isang usa at ang pinakamaganda at epektibo nitong kakayahan. Usa, isang uri ng ligaw na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga liblib na kabundukan na hindi masyadong nabibisita ng mga tao. Isang hayop na masasabing endangered na rin dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maraming uri at klase ang mga usa o deer sa Ingles.
Sila ay nauuri nga sa pamilya ng mga Cervidae. Kapag sinabing usa, agad tayong napapaisip ng isang hayop na mayroong mga animoy sangang sungay o tinatawag ngang antlers. Lahat ng mga lalaking usa ay nagtataglay ng sungay o antlers maliban sa mga water deer. At bawat taon, panibagong sanga ng kanilang sungay ang sumisibol. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga sungay nila ay matatantya mo na ang kanilang edad. Subalit alam mo ba na dito sa atin sa Pilipinas at maging sa bansang Thailand, ang sungay na ito ng usa ay pinaniniwalaang isang mainam na agimat at gamit, lalo na ng mga antingero. Ang pagkakaroon daw di umano ng bahagi o piraso ng sungay ng usa sa inyong tahanan ay isang mainam na panghatak na magdadala daw ng swerte. Gayon din sa pangkabuhayan o sa pagninegosyo. Ano man ang iyong hiling o adhikaing makamit sa tulong ng sungay ng usa ay iyong makakamit. Mainam din itong pangontra sa mga lalang ng mga tao o ibang mga masamang elemento. Pinaniniwalaan din na gamit ang kinaskas na sungay ng usa at inilagay sa isang basong tubig at ipinainom ay mapapawi raw o mawawala ang iniindang sakit sa tiyan. Samantala, mayroon pang isang paniniwala na ang isang lalaking usa na hindi nagtuloy-tuloy ang pag-usbong o pagsibol ng kanyang sungay ay mas mainam na gamit o agimat. Ito di umano ay nagtataglay ng kabal o kunat na aprobadong agimat rin ng mga sinaunang mandirigma sa bansang Thailand. Mainam din itong pampaamo kung ang usaman ay napakailap, ang pagkakaroon mo ng sungay ng usa ay kabaliktaran naman ng idudulot sa iyo. Magiging lapitin ka ng mga kababaihan. Sa madaling salita, isa itong panghalina o dagdag karisma. Ang mga batayang ito ay base sa mga karanasan ng mga nagtatangan ng gamit na ito. Subalit, lagi pa rin nating tandaan na walang swerte kung hindi tayo magsisikap at hindi magsisipag. Nakakita ka na ba ng bagay na ito? Ito, pamilyar ka rin ba sa klase ng laman dagat na ito? At kung nakakain ka na nga, ay maaring alam mong inaalis nga ang mga bagay na ito sa kanilang katawan, sapagkat wala nga itong halaga. Subalit alam mo ba na ang mga bagay ring ito pala na inaalis nga ng iba ay napakarami palang gamit at halaga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas mo nang nakikita ang bagay na ito, ay halika dahil marami kang matututunan na maaari mo ngang mapakinabangan. Ang bagay na ito ay tinatawag na cuttlefish bone o ang backbone na makukuha sa mga uri ng cephalopods na cuttlefish. Kapamilya ito ng mga pugita at mga pusit. At kilala nga ito dito sa Pilipinas sa ibang mga katawagan kagaya ng bagulan sa Ormoc, kubutan sa Cebu, kalambutan sa Bicol, at lumot o hibya naman sa Katagalugan. Ang cuttlefish ay isang klase ng nilalang na nagtataglay ng hugis yung mga mata. May kakayahang mag-iba ng kulay at mag-camouflage depende sa kinaroroonan nila. At ang kanilang backbone o ang cuttlefish bone ay ginagamit upang mapanatili nilang magaang at palutang-lutang lang sa tubig ang kanilang mga sarili o ang tinatawag na buoyancy. Madalas nga itong inaalis at itinatapon lamang dahil hindi naman ito makakain o pwedeng lutuin. Subalit batid mo ba na napakarami rin pala nitong gamit at pakinabang sa atin at magagamit mo pang panlunas sa ilang kondisyon sa katawan. Una, ang cuttlefish bone na isang mainam na pagkain at isang calcium-rich dietary supplements
para sa mga inaalagaang ibon, hipon, hermit crabs at mga suso. Ginagawa rin itong powder na kadalasang inihahalo sa paggawa ng toothpaste. Magagamit din ito bilang potensyal na raw material sa paggawa ng lime o Celtic lime na magagamit din sa paggawa ng mga bahay. Sa ibang lugar nga, ito naman ay ginagawang molder o hulmahan sa paggawa ng mga alahas. Ngunit maliban pa rito, ay mayroon din pala itong benepisyong medikal at maaaring maging panlunas sa ilang kondisyon sa kalusugan. Ayon sa ilang pag-aaral, dahil sa ang cuttlefish bone ay mayaman nga sa calcium, carbon at amino acids, kaya ito ay ginagamit pala bilang antacid o lunas para sa mga mayroong sumasakit na tiyan, acidity, heartburn at diarrhea. Ginagamit rin ito upang maibsan o mapigilan ang internal bleeding sa uterus at katulad pa nitong kondisyon. Maaari mo rin itong gawing pantapal sa mga galos at paso sa balat. Itinatapon nga lamang ang bagay na ito at nagkalat pa nga sa mga dalampasigan. Ngunit marami palang dalang mga pakinabang. Subalit bagaman ito ay napatunayan ngang epektibo sa ilang karamdaman o kondisyon, ay hindi pa rin ganap at puspusan ang mga pag-aaral ukol dito. O hindi ba't nag-uumapaw rin pala sa gamit ang cuttlefish bone? Kaya naman sa susunod na makakuha ka nga nito, ay alam at batid mo na ang maaari mo nitong pagkagamitan. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito? Takot ka rin ba sa gagamba? Papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pala itong mutyang dala-dala na maaaring hindi mo pa nga alam at ngayon mo pa lamang narinig? Isang bertud na mahirap hanapin, subalit marami namang tinataglay na galing. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o kaya naman ay nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Takot ka rin ba sa ilang mga hayop at insekto? Kabilang na nga ang mga gagamba o spiders. At normal lamang iyan, dahil ang ibang gagamba ay nangangagat nga o kaya naman ay nakakatakot ang hitsura. At ang pagkatakot mo nga sa mga gagamba ay tinatawag ring arachnophobia. Subalit kahit takot ka pa nga sa gagamba, ay batid mo ba na ang ilang lahi pala nito ay mayroong kakaibang mutyang daladala? Minsan ba ay nakakita ka na ng gagamba sa kisame o kaya naman ay sa dingding na mayroong daladalang animoy isang lalagyan sa kanilang tiyan na naglalaman pala ng kanilang mga anak o mga itlog? Minsan pa nga ay kinukuha mo ito at binibiyak at humahanap ka ng mga numero na mainam nga raw itaya sa loto. Maaring ang gagambang ito ay isa na ngang wolf spider. Ang gagamba na mayroong tinataglay na kakaibang mutya. Ano nga ba ang wolf spider? Sa pangalan nito na wolf spider ay tiyak na ito ay nakababahala na. Binansagan itong wolf spider dahil sa gabi ito lumalabas upang maghanap ng makakain, at sa tuwing matatamaan raw ng ilaw o liwanag ang kanilang mga mata, ito ay bigla na lang kumikislap o lumiliwanag gaya ng mata ng aso o mata ng pusa. Madalas rin silang pag-alagala lamang upang maghanap ng pwedeng maging pagkain. Subalit di gaya ng ibang gagamba, alam mo ba na wala silang sapot o hindi sila gumagawa ng mga spider webs? Kung kaya naman, pati ang kanilang mga anak ay dala-dala na nga nila. Ang mga wolf spider ay naninirahan sa mga yungib, sa mga sukib o mga buta sa lupa o mga tunnel. Subalit, may tatanong muna nga siguro, alin ba naman dito ang mutya ng gagamba? Ang gagambang ito ay karaniwang naninirahan nga sa mga yungib o mga tunnel
ay may kakayaang bumuo ng isang bertud gamit lamang ang kanilang mga laway. At ito na nga ang kailang natatanging kakayahan na imbes na gumawa ng sapot ay laway ang kailang ginagawa at ito ay nagiging bato o fossilize kapag laon. At kung sakaling makakita ka nito sa mga butas sa lupa ay kunin mo ito dahil ito na nga ang mutya ng gagamba. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito buhat sa laway ng gagamba ay mainam na pangakit ng swerte, sa buhay man o sa pagninegosyo. Mainam rin ang mutyang ito sa pakikipagkapwa-tao o kung ikaw ay isang influencer, public figure o kaya naman ay politiko upang magustuhan ka raw ng karamihan. Nakakatulong din ito upang makontra mo o masopla ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Hindi mo na kinakailangan pa ng orasyon para sa bertud na ito. Pasikatan lamang sa kabilugan ng buwan, ingatan at alagaan, ay magdadala na ito ng swerte sa iyong buhay. Parati itong dalhin saan ka man magpunta, isilid sa inyong pitaka o sa wallet o sa inyong mga bag. Subalit, gaya ng lagi kong payo, ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at bisa buhat sa kalikasan na maaaring makatulong sa ating buhay. Subalit, nasa sa atin pa rin kung papaano tayo aasenso at papaano uunlad ang ating buhay. Magsikap, magsipag, at manalig at magtiwala lamang sa may kapal. Pinakamabisang proteksyon at mutya na nagtataglay daw ng halos lahat ng bisa? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang natatanging mutya na kung saan ay siyang pinakamalakas raw at pinakamabisa sa halos lahat ng mutya sa pangkalahatan nitong gamit. Halos lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may mutya. Isang bagay sa anyo ng isang bato na singaw ng kalikasan. At madalas ay natatangi sa karaniwan nitong anyo. Marami nang nakilalang uri ng mutya na pag-aari ng ilang mga magagaling na antingero at namana pa nga nila sa kanilang mga ninuno. Subalit mayroong isang kakaiba, natatangi at malakas na gamit umutya ang makukuha raw sa tirahan o sa bahay ng mga insektong madalas ay hindi nga natin pinapansin. Ito ay ang mutya ng langgam o lamigas sa Kabisayaan. Ang langgam ay nauuri sa Formicidae family, gaya ng bubuyog o tambubuan sa Katagalugan. Mayroong mahigit sa 22,000 na uri ng langgam ang naitala sa kasaysayan. Bumubuo ng mga colonies o grupo ang mga langgam na kadalas ay naninirahan sa mga butas sa ilalim ng lupa, punong kahoy at mga kuweba. Alam nyo ba na ang langgam ay makikita sa halos lahat ng lugar sa mundo maliban sa Antarctica? Ang langgam ay mayroon ding life cycle. Mula sa itlog ay nagiging larva, pupal stage, bago pa ito maging ganap na isang langgam. Mayroon din silang tinatawag na queen o reyna, na kung saan ay siyang nanganganak ng mga itlog para sa kanilang pagpaparami. Madalas na nangangagat ang mga langgam, lalo na nga kung magambala mo ang kanilang tirahan. Ang langgam naman sa kabilang banda ay simbolo ng lakas at talas ng pangangatawan. Ngunit narinig mo na ba ang kwento at paniniwala na ang langgam pala ay may iniingatang mutya? Tinatawag din itong antstone ling na mula sa bahay ng mga langgam sa ilalim ng lupa. Maraming stone collectors ang nagnanais na makakuha nito. Hindi lamang dahil sa ganda nitong taglay, kundi dahil nagtataglay din ito ng napakaraming kakayahan. At sasabihin na nga nating ito ay nagtataglay ng magandang kapalaran sa buhay ng sinumang magmamay-ari nito.
Pampaswerte. Magandang mutya ang batong ito na maaring magdala ng swerte sa iyo sa iyong negosyo, maliit man o malaki, na maaari mo pangang ikayaman. Panghalina. Ang mutyang ito din ay may malakas na aura na maaring mapasa iyo. Magiging mabait sa iyo ang lahat at mapapasunod mo sa iyong mga plano. Ito ay epektibo ring magagamit lalo na sa politika upang ikaw ay igalang ng sinuman. Abilidad. Kung sakaling taglay mo raw ang batong ito, ay magiging matalas din ang iyong kamalayan at pangunawa gaya ng mga langgam. Magtataglay ka rin ng kakaibang lakas ng pangangatawan. Tagalihis o tagaliwas. Kung sakaling ikaw ay malagay sa alanganin gaya ng away o aksidente, ang bala raw ng baril ay lilihis sa iyo o hindi ka tatablan. Kabal. Kung gagamitan ka naman ng itak o mga matatalim na bagay, ay hindi ka rin masusugatan. Ang mga ataking itim gaya ng kulam, barang, palipad hangin, tigalpo o balisa ay hindi rin uubra sa iyo kapag suot-suot mo ang mutyang ito. Hindi ka rin magagalaw ng mga aswang, tikbalang, duwende o masamang espiritu sapagkat mainit ang pakiramdam nila sa iyo o nakasisilaw. Nagtataglay din ito ng dagdag na enerhiya sa katawan upang hindi ka agad-agad mapagod sa oras ng trabaho. Sakit. Mainam din itong panglunas sa mga simpleng karamdaman o sakit ng katawan. Ibabad lamang ang batong ito sa isang baso ng tubig at iwanan ng 15 minuto. At pagkatapos ay inumin ang pinagbabara nito. Papaano nga ba ito aalagaan? Walang limitasyon ang mutyang ito, subalit mainam na ingatan at ilagay sa isang safe na lagayan. Sa araw ng Biyernes ay ibabad daw ito sa malinis na tubig at pagkatapos ay tuyuin ng bulak o ng malinis na tela at saka punasan ng langis ng oliba o langis ng niyog. Ang halaga ng batong ito, unang mutya ng langgam, sa bansang Indonesia ay hindi daw bababa sa 2 milyong Indonesian rupees, na kung susumahin ay aabot sa 1.5 milyong piso dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay magkaroon nito, ipagbibili mo ba o ipapamana mo sa iyong lahi? Piling-pili o iilan lamang ang pinagkalooban ng kalikasan ng mutyang ito. Masasabi kong isa na ako sa pinakamaswerteng tao sa mundo kung magkakaroon ako ng mutyang ito. Subalit kung hindi daw ito maalagaan ng tama o magamit sa kasamaan, pinaniniwalaang agad din itong babawiin ng diwata ng kalikasan na siyang tagapangalaga ng mundo ng mga immortal. Mayroon ka bang kilalang nagmamay-ari ng ganitong mutya? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.